Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Merong mga nangyayaring negosasyon in relation sa isang Senate coup. Balak nilang mag-Senate coup para mapigilan ng impeachment na halos sigurado na sa Senado. Seryoso ba yun? Seryoso. Seryoso ba yung coup na yan? Seryoso. No? Dahil syempre, nakabalansi dyan yung impeachment. Yung mga iba kasi ay ayaw ng impeachment. Baka majority ayaw ng impeachment for now. Tapos yung anti-corruption. Yung usapin ng corruption. Dahil maraming senador ang nakaambang kasuhan. Diba? So, yan ang nakaka-complicate dito. Dahil naglabas kasi ng report si Ping Lacson Blue Ribbon report niya. May mga tatamaan doon na senador. Tapos, itong impeachment naman, yung majority na 15, hindi naman solid yun for impeachment. So, medyo complicated itong parating na linggo. Nitong nakaraang linggo, dami rin nangyari. Yung si Mabanta na expose, di ba? At ang nagreklamo pa si Speaker Martin Romualdez. Di ba? Pero Nald, unahin ko munang itanong sa iyo, yung pinakamainit na balita ngayong araw, ano ba talagang nangyayari? Kanina, laman ng mga balita, naglabas na ng arrest warrant ang ICC para kay Bato de la Rosa. Tapos ngayon, ICC na mismo, nabalitaan mo ba 'yon? Yes. ICC na mismo ang nagsabi. Ano bang nangyayari, Nald? Wala naman tayo nakikitang mga official documents Ang naririnig natin ay mga rumors, di ba? Yung arrest warrant, last year pa natin narinig yan. At nakita mo naman na attorney, ang tagal nang nagtatago ni Bato, di ba? Sinasahuran pero nagtatago. Ibig sabihin, siya mismo naniniwala na merong warrant sa kanya. No? Pwedeng tactically yan para hindi siya pumunta sa Senado at bumoto dito sa Senate coup. Dahil pag wala siya ron, hindi bibilangin yung boto niya. Hindi naman yan impeachment Sa impeachment kasi, kahit wala ka ron, ang bibilangin pa rin ay 2/3. Pero dito sa Senate coup, kailangan nandun ka para bilangin yung boto mo kung gusto niyong palitan yung Senate President. So, kung ako yan, attorney, magkakalat ako ng chismis na huhulihin na siya para hindi siya pumunta ng Senado. pero hindi naman kayo ang nagkalat ng chismis na yan. Hindi ko ginagawa yan. Bait-bait ko. Ang pagkakaiba kasi baka may nag-special ops ngayon, Nald, yung announcement na ito ng warrant of arrest ng ICC, kumbaga, halos lahat na ng media outlets naglabas. News 5, PBS, GMA. Yes. Kung bilyonaryo lang, pwedeng medyo may chismis pa yan. Naglabas News 5, saka GMA, ABS, tapos sariling source nila Sabi nila doon sa from our reliable source daw nila. Kaya ako rin, yung tono ko kanina ng vlog ko, sigurado na ako kasi pag mga major news outlets yung naglalabas, medyo may level na yan ng Kaya lang ICC na yung naglabas ngayon ngayong gabi. Di ba? Yes. Pero ano ba yan? Confirm ba na ICC yan? O special ops din? Nakakontak nyo ba ICC? Natawagan nyo? Ano bang ginawa niyo ni Trillanes? Usually kasi naglalabas sila sa website nila Doon i-check. Hindi ba ninyo operation nyo yan ni Trillanes? Kami, hindi kami nag-ooperate ng ganyan. Bait-bait namin So, magulo na nga, ginugulo pa. Ang sigurado ko, attorney, mahigit 200 na yung boto for impeachment. Yung boboto. Yun ang sigurado ko. 230 to 240 daw Yes. So baka mas mataas pa kaysa last year. Grabe kung mas mataas kaysa nung sa last year, Oo. Kung mas mataas pa, tapos hindi matutuloy yung Senate ko,
magmumukhang hindi pa lame duck si BBM. Diba? Dahil ang sinasabi kasi lame duck na siya eh. So kung ganyan karami yung boboto for impeachment, tapos hindi matutuloy yung Senate coup at tatanggapin ng Senado yung impeachment. Paano yun ang purpose ng Senate coup eh? Para hindi tanggapin yung impeachment eh. Na, by the way, alam mo naman yan, attorney, unconstitutional. Hindi pwedeng i-reject ng Senado yung impeachment. Wala sa functions nila yun. Di ba? Either they convict or not. Hindi naman. Saka parang ano yan, Al? Parang ganito yan. Parang dumaan sa fiscal yung criminal case, nag-preliminary investigation. So, ibig sabihin, sa tingin ng prosecutor ay may probable cause, may reasonable certainty of conviction. Kaya final niya sa court. Hindi ministerial hindi pwedeng ang court niya na hindi namin tatanggapin 'yan. Correct. Yan, trabaho nila 'yan bilang korte, 'di ba? Lalo na sa impeachment. Wala namang nakalagay sa konstitusyon na pwede nilang reject. May isang buong article sa ating konstitusyon tungkol sa impeachment, Article 11. Wala namang nakalagay ito. Sa kanal, ganito yan, Ald. Sa amin, pag first year namin sa law, ang isa sa mga una kaagad na subject namin sa first year, first sem, alam mo kung ano? Statutory construction. Ang statutory construction, tinuturo dyan sa amin, paano namin i-analyze, i-interpret ang mga provisions ng batas at ng constitution. Ang isa dyan sa hindi ko makakalimutan, Al, yung use ng term na shall at may. Pag sinabing shall, command. Wala kang shall eh. Pag sinabing may discretion ka pa. May. Di ba? Ibigyan ko ng example. Isa sa mainit na issue sa amin sa mga abogado, ang preliminary investigation ba required na mag-conduct ng hearing ang prosecutor, ang fiscal? Hindi, Nald. Hindi. Kasi ang nakalagay, may conduct clarificatory hearings. May. Hindi sinabing shall. Pag shall, magdidemand ka na dapat mayroong clarificatory hearings. Ngayon, dito sa trial na ito sa impeachment, sabi diyan, kapag nakarating sa Senate ang articles of impeachment, trial shall. Forthwith proceed. Shall. Hindi may. At constitution yan, nagkukumand sa'yo. Constitution. Kaya tama yung mga actually kahit ordinaryong layman, ano doon, napakalinaw. Hindi naman kailangan ng legal luminary para maunawaan yan, di ba? Ngayon, ang sabi ko ganito, kapag ginawa yan ng Senate, mukhang mapapaaga yung katulad nung naganap kay Erap noon. Ay di ba? May warning kasi si former Senator Dick Gordon. Kung napanood mo yon. Sabi niya, ang impeachment, kapag nawala yung tiwala ng tao sa impeachment, katulad ng nangyari kay Erap noon, naganap yung EDSA 2. Alam naman natin kung paano nawala yung tiwala ng tao, ay yung pagbubukas ng second envelope. Kinontra ng mga senator judges, 11-10 ang boto kasi yung mga pro-Erap na mga senador. Tapos sumayaw pa ng lambada si Tese Aquino Ureta, lalong nakaka-insulto. Nag-walk out yung mga prosecutors. Pumunta na ngayon ang tao, ang civil society, tipon-tipo na doon sa may cruising ng EDSA, Ortegas. Ngayon, mukhang pagkaganyan ang ginawa ng Senado, magagalit ang taong bayan yan. Kasi kahit sa survey, 82% gusto talaga mag-proceed sa trial eh. Anong tingin mo na? Anong mangyayari kapag ginawa yan ng Senado? Talaga magagalit ang tao. Pero baka hindi ang framework, hindi EDSA type. Paano, attorney, ang EDSA type kasi, isa na pricing, a people power against the government. Dito kasi yung galit sa Senado defending the Vice President. Diba? Kung mag-people power ka, pabagsakin mo gobyerno dito naman yung gobyerno, hindi naman si Sara Diba? So, tapos yung magiging possible majority sa Senado, hindi rin naman sila yung gobyerno. It's a co-equal legislative branch of government. So, in a way, yes, magagalit ang tao. Yes, dadami ang rally sa Senado. At yung Senado, na already weak as an institution, lalong magkakaroon ng crisis yung Senado.
Di ba? Lalong masisira yung Senado as an institution. Pero hindi siya yung people power na pababagsakin ng gobyerno. Yung kasi ang nature ng people power, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Balak mo, pabagsakin yung gobyerno. Di ba? Yung sinasabi mo is a trigger. A trigger which catalyzes an uprising. Dito, hindi uprising. Pwedeng yung uprising dito ay hindi mo na iboboto yung mga senador sa 2028. Pwedeng yung uprising dito, lulusubin mo yung Senado. No? Pero, hindi mababago yung constitutional order. At least not yet. No? At least not yet. No? Ang mas kayang manggulo ay yung elephant in the room, attorney, yung economic crisis. Dahil from 2% yung inflation naging 4%. From 4% naging almost 8%. At magpapatuloy pa yan. Hindi naman tumataas ang sahod. Bumababa ang halaga ng piso. Kulang na sa subsidy galing sa gobyerno. Kulang na yung ayuda, paubos na yan. So ano mangyayari, attorney? Mas yan yung posibleng trigger. Yan pwedeng magkaroon ng people power laban sa gobyerno. No? So, kinukuha ko lang medyo ninunuance ko lang. Iba yung anger, outrage against sa gagawin ng Senado kung i-reject nila yung impeachment. Dahil constitutional crisis yan eh. Constitutional crisis. Iba yung people power na pababagsakin yung gobyerno. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.